Muling nag-red alert ang Luzon at Visayas power grids dahil sa manipis na supply ng kuryente. At live po mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita, Gerard de la Peña. Gerard, importanteng tanong, magkaka-brownout ba ulit na rotating? Nako, mukhang gano'n na nga at hanggang 3 hours na brownout ang pwedeng maranasan sa maraming bahagi ng Luzon, Visayas at pati na rin dito sa Metro Manila. Kanina nga nagpaabiso na nga ang National Grid Corporation of the Philippines na sasailalim ang Luzon Grid sa red alert hanggang alas 11 ng gabi mamaya at susunod naman ito ng yellow alert hanggang 12 midnight. Diyan naman sa Visayas ay red alert hanggang alas 10 at yellow alert hanggang 11 p.m. Ang ibig sabihin kasi kapag red alert, yung supply natin ay hindi sasapat doon sa demand. Yung yellow alert naman, mas mababa yan ng konti kumpara sa red alert. At ang ibig sabihin naman yan, yung reserbang kuryente ay hindi sasapat kung sakaling sumipa ang demand. Naku, lagi na nga ganito yung problema natin kapag ganitong panahon, tag-init, laging daming pumapalyang mga planta, nasisirang mga linya ng kuryente. Kaya dapat daw ay bilisan na yung pagpapagawa ng mga power plant. Pakinggan natin ang sinabi ni Energy Secretary Mario Marasigan. Mga bagong planta na itinatayo upang maging immediately available po ang mga planta na ito. Sa ngayon po may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts sa facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po na testing and commissioning. Bok, ang tanong ng lahat, hanggang kailan ang rotating brownouts na yan? Tatamaan ba pati ang weekend? Good question, Bok. Dahil ang sabi ng NGCP dyan, parang hindi pa sigurado kung ano nga bang mangyayari sa atin ngayong weekend. Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nasa red alert ngayon, yung dun sa dalawang malaking linya ng NGCP na pumalya, ito ayos na itong dalawang ito. Kaya lang ang problema, yung power plants na nakakonekta rito, partikular na itong mga natural gas plants dyan sa Batangas, it takes time. Hindi agad-agad na maibabalik sa linya yung mga iyan. So baka medyo matagalan o baka abutin pa ng Lunes bago mag-normalize yung operations niyang mga plantang yan. At ang isa pang problema, Bok, isang malaking power plant din ang pumalya kaninang umaga. So hindi natin alam, baka magkaroon pa rin ng rotational brownouts ngayong weekend at sa susunod na linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng NGCP tungkol dyan. Yung mga planta na nasa Batangas, number one, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend. But ngayon, nadagdagan and napakalaki ng plantang bumigay. We're still learning the simulations. Wala pa tayong masabi in na maitataga natin sa bato. Okay, Bok, cambio naman tayo sa petrolyo. Ano ba next week? Good news, bad news? Naku, Bok, parang bad news yata tayo next week. Ang sabi ng source natin sa industriya, based dun sa 4-day trading sa Mino Flat Singapore, mukhang tataas ang diesel ng 2 pesos and 50 centavos per liter at ang gasolina naman ay 1 peso and 25 centavos per liter. Pwede pa yan magbago dahil ipapasok pa yung trading day na isang kulang, which is today. So abangan natin ang mga lalabas na numero ngayong weekend o sa Lunes. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.